Hello everyone. Meron ako ditong taro at saka sago, coconut milk. Gagawin ko itong dessert na taro. Lalagyan ko ng sago at saka coconut milk. Ito po tayo. Magluluto na. Mag-boil lang po ako nitong sago. Papulakin muna yung tubig bago ilagay. Check natin ang sago. Pag ang sago ay maliit na yung pagka-white niya sa sago, malapit na siyang maluto. Pero ito medyo malaki pa. Kaya hayaan lang natin ito. Ayan. Tapos pag medyo maliit na siya, i-close mo na yung fire, yung apoy ng gasol. Tapos takloban mo na lang habang yung tubig, mainit yung tubig, yung sago niya, naluluto. Ito mga konting oras pa kasi malaki pa yung tubig. Ito na pa yung sago. I-turn off ko na yung apoy para aluto na lang siya dun sa init ng tubig. Kasi kaunti na lang yung puti niya. Tapos taklupan ko siya. Ayan. Ito na po, luto na yung ating sago. Ilagay ko na siya sa malamig na tubig. Ilagay ko na siya sa isang basket. Para kasi pag nasubrahan siya, magiging na siya, paste. Masyado na siyang kaya kailangan ko nang alisin sa mainit na tubig at ilagay sa cold warm water. Ito na po ang ating sago. Para hindi siya patuloy na maluto, kailangan siyang anuhan ng tubig na malamig. Para yung init niya bawasan. Hello guys, babalatan ko na yung yung taro na binili ko kahapon para gawin ko siyang dessert na matamis kasama ang sago. Ayan po, binabalatan ko siya. Medyo dry na yung taro niya kasi 2 days ko na siya nabili. Tsaka ko pa lang siya iluluto. Kaya medyo dikit yung balat niya. Pero okay lang naman, hindi naman siya mahirap balatan. Kaya lang, tiyaga-tiyaga hanggang sa matapos. Kalahati ng laman niya ng taro. Naisip ko kasi bumili para gawin dessert. Kaya tiyaga-tiyaga lang. Ayan, malapit na ako matapos sa pagbabalat ng taro. Alam niyo ba ang lalaki ng gabi laman dito sa Hong Kong? Yung taro. Ayan, tapos na tayo. Ngayon naman, maghihiwain ko na siya ng cubes na maliliit. Matagal, tiyaga-tiyaga lang sa paghihiwa. Hiwain ko muna siya ng ganyan na manipis. Tapos saka ko siya i-cubes. Hindi naman siya katagalan. Pero kailangan ding gandahan ang gawa para good sa amo. Ayan. Ganyan pala yung nag-aano dito ng taro kasi dito sa Hong Kong, kailangan mong i-dry muna yung taro ng few days bago mo siya luto. Alam nyo ba paano kumuha ng taro maganda? Sabi ni amo, pag yung taro ay mabigat, yun ang kuhanin mo. Kasi medyo medyo masarap ang laman.
Kaya ayan. Bumili ako kasi meron kaming sago. Ang dami namin sago. Tapos merong gata ng niyog sa lata. Tapos ang ginawa ko, nagpuntang palengke, nakita ko ng gabi. Yan laman. Ang dami kasi lagi niyan sa palengke. Bumili ako ng kalahati. Tapos yan nga, naisipan kong gumawa ng dessert kasi bumibili sila ng dessert sa mall, yung taro mix ng sago tapos nilagyan ng gata, tapos ginagawa nilang dessert. So ayun, ginaya ko lang, kaya bumili din ako tapos ginaya ko din, gumawa din ako. Kailangan mo ng oras para maluto siya. Kaya ayan, hiwa-hiwa lang. Iniisip ko kung ano yung re-recado ko. Yung pala naman asukal lang, yung rock sugar dito kasi meron silang ilang klase ng sugar. So ginamit ko yung rock sugar para hindi siya masyadong matamis. Tama lang yung tamis niya. Ayan, hiwa ng hiwa. Shout out po pala sa mga followers ko, saka sa mga sumusupport sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo sa laging panonood ng aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi man po ako lagi sa YouTube sa araw-araw, pero pag po ako nagpunta sa inyong mga video, binibigyan ko ng magandang komento. Kasi hindi po ako nanonood basta-basta. Ayan, ang tagal naghiwa ni Inday. Iniwa niya na yan ng pa-cubes. Tapos ano na yan, ayan, tapos na siya. Yan, nilaga ko na ngayon yung may tubig ako sa kaserola kasi ilalagay ko na yung rock sugar. Ayan. Tutunawin ko yung rock sugar sa tubig. Naglagay lang ako ng 3 pirasong malalaki yan. Tapos nilaga ko na yung gabi, pinalambot ko na siya. Tapos yung kasi yung sago naka-ready na luto na yun. Ayan. Tinurog ko yung gabi na natira sa kaserola kasi para maging lumapot siya dun sa sabaw. Lumasa yung gabi dun sa sabaw mamaya. Kaya habang naluto na siya, lumambot na, kumuha lang ako ng mga isang tasa na na gabi. Hiniwalay ko, tapos yung naiwan sa kaserola, dinurog-durog ko lang siya. Ganyan, durugin mo ng durugin. Hanggang sa maging paste siya. Pwede din gumamit ng blender. Kaya lang syempre ako tinatamad, dadami pa yung hugasin ko, kaya hindi ko na ginawa. Ayan, nilagay ko na yung aking sago dun sa asukal na natunaw. Ayan na, halo-halo together. Ayan na. Nahalo ko na siya. Ilagay ko na dun sa aking ginawang paste na gabi. Ayan, i-mix ko na yun sa ginawa kong paste. Medyo may katamaran kasi ako dyan eh. Kasi ang dami hugasin pag ang daming ginamit. Kung gusto nyo maging paste talaga, yung magandang paste ng ng gabi, gumamit kayo ng blender. Pero ako, iniwasan ko gumamit ng blender kasi ang daming hugasin. Lagay ko na yung data. Hirap pang ilabas. Nasa cabinet kasi yung blender namin.
Kaya yan na lang ginamit ko. Ito na, nilagay ko na yung Tapos taro. ayan. Malapit na siyang maluto. Nilagyan ko na din niya ng gata. Yung ginamit kong coconut milk is yung galing sa lata. Kasi try nyo siya, masarap siyang dessert. Diba hindi naman natin sa Pinas kinuluto yung gabi tulad nito. Pero dito, as in dessert nila yan. Kaya nag-try ako. Pero nagkamali ako ng gamit sa sago. Dapat yung sago pala niyang maliliit. Ito malalaki. Nung nag-dry yung yung niluto ko tapos na maluto, lumamig na siya. Lumaki yung niya, yung sago. Kaya dapat pala yung gagamitin niya yung sagong maliliit. Hindi yung sagong malalaki kasi naaano pa niya yung sabaw. Yung yung gata. Nakukuha pa niya. Lumalaki pa siya. Mas magandang gamitin yung maliliit na sago. Pero ang sarap niya, grabe, promise. Pag kayo gumawa, masasabi nyo